Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga ang mga anak niya at sino siya? Tuwiran kung kikilalanin siyang bilang Diyos Ama, sino nga ang hindi masisihan sa dulot niya. Ano man ang pinagdaraan at pinakikibakahan, kung tuwirang Ama'y sumasakatauhan, di tuwirang mararamdaman ang pigat at lumbay sapagat siyang kaaliwan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa tuwina, pinababatid sa pamamagitan ng Espiritu ang katagang mahal na mahal ko kayo. Ano baga ang ibig sabihin ng pagmamahal? Asawa mo man, anak mo man, magulang mo man, kapatid mo man, kaibigan mo man, kapag naramdaman mong mahal na mahal ka, ang saya ng puso mo, di baga? Ano pa kaya ang Ama na batid mong lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya? Ano pa kaya kung siya ang sasandigan mo, samantalang batid mo ang pagmamahal niya'y walang kapantay? Ang dulot niyang pagmamahal ay walang pagtatangi, hindi katulad ng tao. May magulang na mapagmahal nga, subalit mayroon namang nagtatangi. Gayon din sa asawa, may mapagmahal ngunit maaring lokohin ka. Sa kapatid, may nagmamahal subalit maaring kainggitan ka. Sa kaibigan, minamahal ka, maaring lokohin ka rin. Sapagkat tao, subalit ang Ama, dahil Diyos na totoo, ang kahina at karupukan ng tao'y wala sa Kanya. Sapagkat siya ang katatagan, siya ang kalakasan, siya ang katapatan at pagiging makatotohanan nang dahil ang taglay niya'y kabanalan. Kaya't kung tuwirang naunawaan ng tao ang salitang mahal na mahal ko kayo, magtitiwala ng ganap, malulubos na ang pananalig, mabubuhay na ang pag-asa nang dahil batid nilang mahal na mahal sila. Hindi bagat sa kapwa mo man kapag nakadama ka ng pagmamahal, siyang-siya ang puso mo. Para bagang nakasandig ka sa Kanyang walang katiga-tigati. Lalo tigit kapag pinakikita niya sa iyo yung pagmamahal niya. Ano pa kaya ang Ama na nang dahil sa pagmamahal niya'y buhay nga ang binigay sa iyo? Sapagkat walang pagmumula na ibang buhay, walang magbibigay ng buhay maliban siya sa makatwid. Kung ang buhay na nakamtan mo ay pinahiram sa iyo at pinagkatiwala sa iyo, maipagkakaloob din niya at ipagkakatiwala sa iyo ang higit pa sa buhay. Kaya't kung nararamdaman ng tao ang katotohanan at batid ang katotohanan, ang lakas ng loob, ang tibay ng dibdib, ang matibay na pag-asa sa kanila'y mabubuhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't pawang katotohanan ang sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Diyos Ama'y walang hanggan, Diyos na tuwiran at buhay, manalig ka't magtiwala, anak niyang pinahiram ng buhay, mapapatotohanan niyang siya'y sa tuwina'y may magagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ayon kay Mateo. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?"
Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Kay papalad pala ng mga nahirang na alagad na ituturing niyang totoong ina at kapatid niya. Sapagkat sila ang sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Kaya't isa ka bang alagad? Napabilang ka ba sa paghahari ng ama? Tinutupad mo ba ang kalooban ng ama? Na isasabuhay mo ba ang mga aral at salita niya? Mapalad ka pala. Sapagkat ikaw ang inang tinatawag ng anak na ibinaba at ikaw rin ang nahahambing sa kanyang kapatid. Sapagkat sa pagsunod mo't pagtalimang tulad niya sa kalooban ng ama, ikaw ay isang mapalad ding tulad niya. Mga mahal, marami ang bihasa sa Biblia. Nakikipagtalastasan, nakikipagtagisan, nakikipaglaban. Napakagaling. Lahat ng verses ay alam. Lahat ng pahina, kapitulo, bersikulong tinatawag, alam na alam. Magbukas ka eka sa ganito, babasahin niya yan. Magbukas ka eka sa ganito, sasabihin niya yan. Ang tanong, sa kanya bang karunungan na isa sa buhay niya? Anong silbi? Maliwanag ang tinuran. Kung sino ang nakasusunod sa kalooban ng aking ama, siyang aking kapatid, siyang aking ina. Sa makatwid, masunod mo ang kalooban ng ama, mapapabilang ka sa paghahari ng ama at ng anak. Subalit, sa pananaw ng tao, magpakadalubhasa ka sa Biblia, pag-aralan mo lahat, pag alam mo na'y bahala na. Ligtas ka na eka. Ano ang naging paraan para mailigtas ka? Sa ugali mong masama, ligtas ka, alam mo lahat ng Biblia, lalo kang nagkasala. Lalo kang nagkakamali, lalong lumalalim ang iyong mga kasalanan sapagkat alam mo ang katotohanan, ngunit di mo ginagawa. Alam mo ang mabuti, ngunit di mo matupad. Patuloy kang gumagawa ng pagkakasala, ipagkakamali. Nasaan ang natutunan? Kaya't ang wika ng Ama, mapapalad ang sumusunod at nagsasabuhay sa kanyang mga aral. Alina kayo mga mahal ko? Tantuin nyo ang aking tinuturan. Limiin nyong tuwiran, bulay-bulayin nyo. At sa gayon kapag napagnilayan nyo, mabubuhay ngang totoo ang Ama sa buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Katotohanan, kapag nagutom ang tiyan mo, kailangang sidlan mo. Kailangan kumain ka. Kapag nauhaw ka, kailangan lumagok ka ng tubig para mapawi ang pagkauhaw mo. Kapag nasamid ka, kailangang uminom ka para mawala ang pagkasamid mo. Kapag marumi ka, kailangan maghugas ka, tubig ang kailangan mo. Kapag kakain ka, hindi ka maaaring lagok ng laway mo. Kailangan tubig ang lagukin mo. At kapag ikay magluluto, kailangan mo rin ng tubig. Napakahalaga ng tubig. Kung paanong mahalaga ang tubig sa katawan ng tao, sa buhay ng tao, mahalaga ang banal na espiritu. Buhay ba ang Ama? At paano ito matatanto ng lahat? Kung sinasabing nananalig siya sa Diyos, nananalig sila sa Diyos, ang wika'y nananalig ako sa Panginoon, nagtitiwala ako sa Panginoon, may Diyos na buhay. Hanggang saan? Gaano kalalim? Gaano kalawak? Gaano katibay? Gaano katatag? Mga mahal, pawang katotohanan. Nakapananalangin ba kayo kahit wala kayong hinihiling? Lumalapit ba kayo sa Ama kahit wala kayong gusto? Dumudulog ba kayo kahit kayo hindi dumudulog para sa inyong hihilingin? O dumudulog kayo dahil gusto nyong mapalapit sa Kanya?
Nananalangin kayo sapagkat gusto niyong madama siya. Pinupuri niyo siya sapagkat nasisiyahan kayo kahit anong nakamtan niyo. O panay ang reklamo niyo. Wala doon ang pananampalataya niyo. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bakit ayaw subukan ng tao? Bakit ayaw subukan? Nadamhin mo muna ang Ama mo sa puso mo. At kapag naramdaman mo siya, saka ka magsabi, ano ang kapalit ng pandama mo? Anong naramdaman mo nang ipinagpalit mo sa tandamin mo siya? Paano mo siya naisabuhay? Paano mo siya sinasabuhay? Paano mo siya sinasamba? Paano mo siya tinatawagan? Paano mo siya kinikilala? Paano mo siya tinanggap sa buhay mo? Mga mahal, nawa ang pagtanggap ninyo'y hindi pa kunwari. Hindi pa nandalian. Hindi pa namantala, kundi sa buong buhay at katapatan ang pagtanggap ninyo. Doon, kayo mismo ang magpapatotoo sa sarili nyo. Tunay nga palang buhay na buhay ang tinatawagan nyo at sinasamba. Yaon ay ang Diyos ninyo, tapat at makatotohanan sa lahat. Kaya naman, ikaw mismo, kahit salat kasayaman, masasabi mong kay sarap mabuhay sa piling ng Diyos amang mahal. Kaya naman, ikaw mismo, sa nararamdaman mo'y umaasa kang gagaling ka. Kaya naman, ikaw mismo, sa panghihina ng loob mo'y pinagtitiwalaan mo siyang palalakasin ka. Kaya naman, sa iyong mga pinagdaraanan, walang tugot ang pag-asa mo, sapagkat alam mong may magagawa siya sa iyo. Kaya naman, kahit anong pinagdaanan mo'y sinasabi mo, buhay ka Diyos ko at umaasa ako sa iyo. O tao, doon makikita ninyo kung paanong nalulugod ang Amang pinagmamasdan kang tapat na anak niya. Ang kalugod-lugod din sa puso mo'y ibabahagi niya. Ang kagalak-galak at kasiyasiya'y ibibigay niya. At doon mo mapapatotohanang tunay nga palang kay buti ng iyong Ama, tunay nga palang dakila siya. Sapagkat kung walang ipapadama ang Ama sa mga anak niyang tapat, paano mapapatotohanang buhay siya? Sapagkat kung wala siyang gagawin sa mga tapat na anak niya, paano napatotohanang makapangyarihan siya? Kaya't gagawin niya yun. Huwag kang matakot. Huwag kang mabahala nang dahil sa iyong paniniwalang tapat siya, mapagmahal siya, may magagawa siya, maghintay ka lamang. Sapagkat, yaon ang patutoong totoo ka. Marunong kang maghintay, natitiis mo baga, sapagkat alam mo, ang Ama mong pinagbatahan ang iyong ugali at kasamahan. Matututo ka ngayong magbata sa kanyang ibibigay dahil kinilala mo na siya tinanggap. Yaon ang patutong, ika'y nagbagong buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, habang binabata mo yaon, sa kanya kahihingi ng lakas, ng pagtitimpi, ng kasiyahan, ng kagalakan, ng pangunawa. At habang ika'y dinadali sa niya, ipagkakalob niya ang mga hiniling mong yaon sapagkat siyaon siya. Gayon siya. Siyang pagmumula ng lahat ng tunay na liwanag, pag-asa, galak na iyong nais kamtin bilang tapat niyang anak. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Huwag lamang kayong maging daan ng mga biyaya, kundi kayo'y maging kaparaanan din sa inyong kapwa. Alalaong baga, biyayang nasiyahan ka, ikaw lang ang nagalak. Kung sinarili mo ang galak, walang silbi buhay mo. Subalit nang magalak at pinamahagi mo ang galak na ito, nagkaroong kabuluhan ang buhay mo. Nang ikaw ay umasenso, sinarili mo at natatakot kang mawalan.
Hindi ka malulubos sa kasiyahan, sapagkat hindi totoo ang paniniwala at pananalig mo. Sapagkat kung tapat ka na nananalig at nagtitiwala sa Ama, ang iyong tinamasa, ipagkakaloob mo sa kapwa mo. Sapagkat batid mo habang tinatalbusan ka, sumusuhol ang mga baging niya. Kung tapat kang nananalig, hindi mo sasarilinin sa iyong puso, kundi ipagkakaloob mo sa iyong kapwa at patototohanan mong may pananalig ka. At sa bawat nanalig dahil sa iyong ginawa at salita, ang Ama ang gaganti sa iyo pawa. Sapagkat kung ano ang iyong ginawa, siyang ganti ng Amang dakila. Maliwanag ang tinuran. Kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin. Nagtanim ka ng galak sa kapwa mo, mag-aani ka ba ng lumbay? Yan baga ang ibibigay sa iyo ng Ama? Kung may nagdulot man sa iyo sa kabila ng ginawa mong pagpapaligaya sa kapwa mo, ang Ama mong nakatunghay at nagmamasid sa ginagawa mo, kailanman ay hindi ibibigay sa iyo lahat ng magpapabigat at magpapahirap, kundi ang pinahintulutan niyang magdulot ng lumbay sa iyo, pagsubok mo yaon kung totoo ginagawa mo, kung tapat sa puso mo, at nang makita ng Ama katapatan mo at pagiging totoo mo, inalis niya sa landas mo ang nagdudulot ng tinik sa buhay mo, ang nagiging uod sa iyo, sapagkat di niya pahihintulutan kailanman ang maninira niyang anak sa lupa. Tulad ng isang may halaman, tulad ng isang pagkain, kapag nakita niyang nilalangaw, hindi niya paloloobin at di niya pahihintulutang lahat ng pagkain niya'y langawin. Pupuksay niya yung mga langaw na yan. At kung siya'y may halaman at nakita niyang may uod, may nasira na, hindi niya loloobing lahat ng halaman niya na yun, siya'y masira ng mga uod na yon. Ang uod ang kanyang aalisin, ang langaw ang kanyang pupuksain. Sa makatwid, kung mabuti ang gawa, Ama ang gaganting pala. Kaya huwag malumbay kung tapat at totoo ang puso nyo, sapagkat may gumanti man at wala, sa mabuti Ama ang gagantipawa. Kaya't kung tapat at makatotohanan ng sino man, sa mabuti mong ginagawa dulot sa iyo ng kapwa mo'y masama, huwag ka pa rin malumbay at mamighati. Sapagkat maliwanag ang tinuran kung sinong aking ina at mga kapatid, yaon ay ang mga tapat sa aking Ama. Tapat ka pala na natatawag, totoo ka pala. Pababayaan ka ba? Kung magkagayon, itiim mo sa baga mo, sa bagang mo, ang pagtitimpi ng galit mo. Nang magsigalak ang puso't isip mo, mabuhay buong katauhan mo, ay lakas na dapat ay kamtin mo. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Pakatandaan ninyo, kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, may kaakibat na hirap yan. Sapagkat sa paggawa mo ng mabuti, diyang kasusubukan ng Ama kung totoo ka. Ngunit at pasubali, nang dahil sa katotohanan ng gawa mo at may pagmamahal, sa kabila man ng gayong pagsubok mo, papasakat yahatol ng Ama sa masasamang tao ang gawa nilang masama, ngunit ikaw na mabuti, ginagantimpalaan niya. At siya unang pawang katotohanan, sapagkat kung hindi magkagayon, wala nang saysayang banal na aklat na ito, wala nang maglilingkod, wala na lalapit, lahat ay tatalikod. Mga mahal, hindi gayon ang Ama. Ang nais niya'y humarap ka sa Kanya, huwag mo siyang talikdan. Ang nais niya'y sumunod ka sa Kanya, huwag mo siyang iwanan. Ang nais niya'y lumapit ka ng lumapit upang ika'y ganap niyang mapuspos ng galak. Sa gayon, mapapatotohanan niyang ika'y anak niya. Sa mga anak niya ang alibugha, may pagmamalaki ka. Ito ang anak ko. Sapagkat kailanman ang hindi gusto ng Ama ang mapagpahamak na mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't maliwanag niyang tinuturan, mula muli kay Mateo. Malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kay sarati ang huling kalalagayan ng taong yaon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Buhay ba nga ma? Maliwanag ang katotohanan, kung hindi ka nakaya ng masama, lilipat siya sa iba. Katotohanan. Magagapi ang kasamaan, mangingibabaw ang kabutihan sa taong tapat, sa Ama ay tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't maliwanag niyang sinasabi, kahabag-habag ang mga pinagmumulan ng mga alitan ng kanyang kapwa. Mananagot sila sa mangdakila. Subalit kalugod-lugod at mapalad ang taong naging daan ng malapitan at pagiging buo ng samahan ng kapwa nila. Magalak magpuri, amay gagantihan sila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't maliwanag ang tinuran. Kung hindi mo babakuran, papasukin mo yaan na walang pasintabi man lamang. At ang lumulundog sa hindi niya bakuran, lumalagpas sa kaukulan. At ang taong gumagawa noon, wala sa katotohanan. Kaya, kung hindi ka kaugnay, huwag kang makialam. Subalit kung karapat-dapat na mabuti ang tutupdin mo, magpaalam ka. Sa gayon niya'y pinipili niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Damhin ninyo sa puso nyo ang Ama, upang sa inyong pananalangin ay makadama kayo ng higit na ginhawa. Subalit, gaano man kadalas ang pagbigkas nyo ng pag-usal ng dasal, at sa puso nyo hindi nyo nararamdaman, hindi kayo makapagbabagong kaisipan at kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Alin ang masaya? Ang payapa o nagugulo? Alin ang maligaya? Ang maraming kasama o nag-iisa ka? Walang hiya ka pag hindi ka nagkaroon ng kasama. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Totoo po yan. Alin ang mas maganda, yung mga nakasama mo, hinahanap-hanap ka o yung ayaw ka ng kasama? Sinusuka ka. Parating ka pa lamang, ay Diyos ko, saan kaya ako magtatago? Nandiyan na kasi masama. Di ba ga? Kaya napakasarap nung alin naman din ang mas maganda sa harapan ng sino man, kahit saan ka magpunta, isa lamang ang pandama mo, o kapag may iba ka ng kasama, iimba na yung karamdaman mo, nararamdaman mo na. Alam niyo po, yung mga taong alingas-ngas, hindi totoo yan. Ngunit kahit sino pang kaharap, kausap mo, ipantay lamang ang pandama mo, ba, Diyos ay kasama mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan,
ang may pandinig ay nakarinig. Walang maliw, walang humpay ang pagmamahal ng Ama, kaya't kung nadarama ng sinuman, maligaya puso nila. Buhay ba ang Ama? Oh, takot pa ba kayo ngayon? May sakit ako, naku, Diyos ko, baka mamatay ako. Alam nyo, mga minamahal ko, lagi niyong tatandaan ito. Kung yung natulog, hindi na nagising, namatay, walang sakit, ba't namatay? Dapat yung mga sakit nyo na yan, ang taglay niyong karamdaman, siyang magpatibay ng inyong pananampalataya. Ang mga karamdaman yung taglay na yan, siyang magpatatag ng pag-asa. Ang mga karamdaman yung pahintulot na yan, siyang magbigay ng liwanag ng pag-iisip nyo upang lalo nyong makilala at madama ang Ama. Subalit huwag yan ang maging daan para mamatay kayong may dusa. Buhay ba ang Ama? Kabilis naman Eka. Aba, hindi ko na ikukwento sa inyo kung anong mga ginawa ko. Ang mahalaga may nabahagi na sa inyo at may babahagi pa sa inyo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, kung kilala niyo na ang Ama at nadarama niyo siyang totoo sa puso niyo, magmamadali kayo. Bawat araw nagmamadali kayo. Nagmamadali kayong gumawa ng mabuti. Nagmamadali kayong makagawa ng mabuti. Hindi nagmamadali kayo kayod ng kayod marino, pag tiklik ng mata patay, wala rin. Buhay ba ang Ama? Kaya nga sa tuwin ay hinahalimbawa niyang isang namimili ng bote. Araw-araw padyak ng padyak sa kanyang bisikleta. Hanap ng bakal bote. Ni hindi marunong magdasal sapagkat ang laman ng isip niya kung saan siya makakakbili ng bakal bote. Nadagdagan ang binibili. May recycle na ngayon, kaya kasama na ay plastic. Ano? Hanap na siya. Ni hindi marunong manalangin. Ni hindi marunong makipagkapwa-tao. Kaya lang nakikipagkapwa-tao dahil gusto niya makabili. Wala sa kanya yung pakikipagkapwa-tao sapagkat ang dahilan mahirap. Nasaan ngayon yung pagbabakal bote niya? Ipamamalimos ka ngayon. Panghihingi ka. Nasaan ngayon ang maligayang puso mo? Naroroon ba? Wala. Subukan ninyo. Itaga nyo sa bato. Pag hindi nangyari sa inyo sa pakikipagtotoo nyo, wag na kayong magdasal. Hinahamon ko kayo. Sa kabila ng kahirapan ninyo, iparte nyo ang Ama. Ibahagi nyo ang pananampalataya nyo at pagtupad sa kanyang gawa at salita. Kapag hindi nasiyahan ang puso nyo, kapag hindi nagbago kayo, ang tao, gusto ng Ama. Bawat kaganapan, kalooban niya. Kaya't anuman ang pinahintulutan niya sa iyo na naganap, pasalamatan mo siya. Pagtiwalaan mo siya, panaligan mo siya, at 100%, 120 pa, ihuhulagpos ka niya. Sapagkat kinilala mo siya, pinagtiwalaan mo siya. Ang buhay na pinahiram sa iyo, hindi mo alam kung kailan. Ngunit siya alam niya kung kailan. Babawin yan. Kaya nang magtiwala ka sa kanya, walang magsasabing, "Hoo! Hirap ng buhay." Alam kong magagawa ang Ama. Mabuti ba ginawa mo? May gaganti sa'yo. Alam kong may magagawa ang Ama. Matamis ba ang bunga ng tinanim mo? Mananagana ka ng tamis. Mapait ba ang binhi mo? Magbubunga ng pait yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manamit ka na. Awat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di
Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat, tanggapin at ang kung may magagawa ang Ama. Teka muna. Kapag mayroon kayong mga kapatid, kahit saan lugar, na gustong mag-concentrate, o dili kaya gustong maramdaman ang mensahe. Kung naman kayo magdaldal, ay lumabas na lang kayo at nang hindi sila nadidistract, hindi sila naistorbo. Iwanan nyo sila. At kayong nagkukwentuhan, umalis sa tabi nila. Nang sila'y mapuspos at di tulad nyong sila rin magulo. Buhay bang Ama? Alam kong magagawa. Parte. Kung wala kayong ginagawang maganda sa loob na ito, lumabas na lang kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Sayang lang ang pagtungo kung daldalan sa loob ang ginagawa. Pagkat winika niya, manahit ka na. Paumanhin, mga mahal ko, ang masaktan, hindi totoo. Sapagkat kung nakikipagtotoo kayo, batid ninyo kung ano'y daldal nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang nakikipagtotoo, muuwing maligaya. Ang daldal ng daldal, hindi nakakabago. Alam kong may totoo sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, parte ang Ama. Pagkat winika niya, narito kayo, sabi niya. Pagkat winika niya, naririto kayo, may hinihiling kayo at may gusto. Ngayon, ang ginugusto niyo'y katabi niyo para magkwentuhan kayo. Ba't pumunta pa kayo rito? Umawi na kayo! Alam kong may magagawa ang Ama. Kung makikipagkwentuhan linman kayo, ay huwag na kayong nakakaistorbo sa mga gustong nakikipagtotoo. Para nang sa gayon, silang mga gustong makinig, ay huwag naman naiistorbo. Yung mga gustong magdaldalan, magtabi-tabi. At yung ayaw magdaldalan, makinig na. At kapag nakinig kayo, sigurado may iuuwi kayo. Ang hirap sa tao, pag sinasabi totoo nagagalit. Eh wala bang bibig ang Ama? Wala bang tenga ang Ama? Wala bang mata ang Ama? Wala bang damdamin siya? Lahat na ya'y kompleto siya. Kaya kahit nandito si Apo Kuncheng, nakikita'y nagkakalabitan. Kaya kahit nandito si Apo Kuncheng, nakikita'y nagbubulungan. Kaya kahit nandito si Apo Kuncheng, nakikita'y... Kaya pag uwi, kung anong dala dito, pag uwi yun din. Walang nabago sa dinadala, bigat pa rin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Hindi ako nagagalit, tuwang-tuwa nga po ako eh. Kaya nga binabahagi sa inyo ang nakakatuwa. Ngunit kung hindi nyo tinanggap, nakakagalit sadya. Sapagkat yung totoo ay nakakagalit. Ngunit yung dalahira, nakakatuwa. Sa taong walang hiya. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sabi ng Ama, tama na, tugot na mga anak. Ang aking salamin ay napakaliwanag. Hindi ang salamin ko'y hanggang doon lang eka makikita. Ako, pag tumitig ako, kahit saan transparent.
tagusan, lagusan, hanggang kaloob-looban. Kaya kapag kayo naririto, puso nyo'y totoo, damdamin nyo'y tapat, uuwi kayong may galak. Buhay ba nga ma? Ngunit kapag kayo naririto, hanap nyo lang ay gumaling, hanap nyo lang ay biyaya, hayap na, nabulol pa eka. Puro hinahanap mo lang ay pakinabang. Ang ama mo namang makikinabang sa'yo ay ayaw mong bigyan. Ibigay mo naman ang katapatan mo. Ibigay mo naman ang pagiging totoo mo. Ibigay mo naman bilang anak kaniya. Nang sa gayon, wag lang siyang patuloy na nagbibigay sa'yo. Bigyan mo naman siya. Anak ka ba niya? Anak ba kayo? Magbigay naman kayo sa kanya. Wag naman puro kayo nang kayo ang gustong pagbigyan niya. Magbigay kayo. Ibigay niyo sarili niyo. At kapag naibigay niyo ang sarili niyo, sasabihin niyo sa kanya, Ama, kay sarap palang isuko ang buhay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, inuulit upang wag ng araw-araw ay nagaganap. Kung di ka handang makinig, kung hindi kayo handang makinig, wag ninyong istorbohin yung nakikinig. Kung ayaw nyong makinig, gusto nyo pag-uusap, tumabi-tabi kayong walang makakaistorbo ang usapan ninyo. Upang ang gustong makinig ay huwag namang naiistorbo. Ang nangiistorbo, si demonyo. Ngunit ang nakikipagtotoo ay si Kristo. Sapagkat si Kristo ay sugo ng Ama sa mundo. Kaya't kasamay banal na Espiritu. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung makikipagtotoo lamang lahat ng tao, mararamdaman nyo ang katapatan at pagiging totoo ng banal na Diyos na sa inyo'y nakikisalamuha, nakikiayon, nagbabata bilang Diyos Espiritu. Pagpalain kayo. Huwag magdaramdam ang nagdamdam sa demonyo. Huwag magalit ang nagalit si demonyo. Matuwa kasama nyo'y si Kristo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tatandaan nyo sa tuwina itong katagang ito. At pagkatapos kayong mapagbasa ng Biblia, basahin nyo lahat dito. Ang taong matampuhin, maramdamin, chismosa, mangkukulam, demonyo yun. Subalit ang matimpiin, hindi magagalitin, hindi mainggitin, hindi siloso, sa Diyos yan. Kaya kayo mismo, alam nyo nang suriin ang sarili nyo. Kung alam nyo palang hindi pala sa Ama yon, abay magnilay na kayo. Walang banal, walang totoo, ngunit at pasubali. Kaya ay binaba ang magpapabanal sa masama, kapag tinanggap, magbabagong ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mabuti ang puso, tumatanggap sa mabuting balita. Ang malinis ang isip, tumatanggap sa banal na salita. Ang marumi ang diwa, ayaw ng masama. Gusto'y lalong masama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kumusta? Anong pakiramdam mo? Ito tatanungin ko, kumusta siya? Kumusta siya? Mabuti na. Ikaw, kumusta ka na? Lahat kayo mabuti. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti na rin siya. Maghintay ka sa pagbuti pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kayo! Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Masarap ang may galak. Masaya ang payapa. Kapag ito ang sa inyo, kahit bagong ang kakainin, maligaya puso nyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Tandaan po ninyo, ang kamatis
Kapag nasa tiklis, ang tinderang magaling, hinahalwan niya hanggang ilalim. Kapag masipag siya, titingnan niya nahihinog, binubukad niya'y may bulok, baka mahawa pa sa buong lahat ng laman ng tikles. Kung yung taong magaling at masipag gayon ang ginagawa, ang ama pa kaya? Kaya kung makapanghahawa ka lang ng bulok ng kapwa mo, abay hahawiin ka niya. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? At ang sabi pa'y eto, aanhin mo ang maraming sumasamba, anak, na nakikita kong siksikan sila't nagsisigaw papuri, papuri, wala naman sila, lahat sa puso ay ako. Subalit, doon sa iilan, nakikita kong sila'y tapat sa akin. Sana ko masaya, sana ko mananahan, sa marami o iilan. Tandaan po ninyo, kung gusto niyong makasama kayo doon sa iilan, gawin niyo po yaon. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng ligaya. Yung totoong ligaya, hindi panandalian lamang. Dahil nasiyahan ka sa bagay, sa salapi, sa pagkain. Totoong maligaya, mula sa puso. Buhay sa puso dahil ang Ama bumuhay. Sumainyo ang patuloy na kapayapaan dahil kayo'y totoong nasa kapayapaan. Hindi dahil pumapayapa kayo, may pera lang kayo. Kahit wala kayong pera, payapa sapagkat may pag-asa kayo sa Ama, mamaya'y mayroon na. Sapagkat ang Ama'y mabuting gumawa. Sapagkat ang Ama'y mabuting dakila. Wala siyang hindi gagawin sa mga anak niya sa lupa kung nakikita niyang tunay at tapat ang bawat isang sa kanya'y nananawagan. Kaya ikaw ba'y may buhay pa? Umasa ka. Malakas ka pa ba? Nakakapagsalita ka? Nakakarinig ka pa? Nakakakain ka pa? Nakakahakbang ka pa? Huwag kang maghinagpis. May bukas pa. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong ba? Wala. Kung magkagayon, maging masaya kayong humayo patungong inyong mga dakong tahanan. Pagpalain kayong walang maliw. Tayo na po. See?